pupunta lang sa office mate ko eh. So, can you please tell me what happened and what's the problem all about? Explain nyo na. Nagsimula po to kasi meron po kami isang katrabaho po dun sa agency po namin na mabait naman po siya nung una namin siya nakilala. Pero po, habang patagal po ng patagal, nakakaramdam na po ako ng kakaibang pakiramdam sa kanya na parang meron po siyang masamang balak sa amin. Akala ko po sa akin lang po nangyari. Hindi ko po alam na sa kanya din po pala nangyari yung ganung pagkakataon. Na isang gabi po, natira po ako sa opisina namin. Ako na lang po natitira doon dahil nag-overtime po ako. At habang inaayos ko po yung gamit ko, nakita ko po siya sa likod ko na sumusunod-sunod sa akin at may balak po akong pagsamantalahan. Umabot po sa puntong sinasaktan niya ako, na kulang na lang po ay hubaran niya po ako. Pero sa awa po ng Diyos at sa awa po talaga ng Diyos, nakalaban po ako. Maaari ko bang malaman kung sino tong tinutukoy mo ka-empleyado na gumawa nito sa'yo? Si Jade po. Katrabaho rin po namin. Kailan ito nangyari? Nung isang linggo lang po. Last week. So, nakausap mo ba siya or nakita mo pa siya after ng engkwentrong ito? Nakausap ko po siya after po noon, pero tinatakot niya po ako. Ang dami po niya sa akin sinasabing pananakot na hindi na daw po ako makakapagtrabaho. Pag nagtangka daw po ako magsumbong, sinasabi po niya na mawawalan daw po ako ng trabaho. Tinatakot niya po ako dahil ako daw po kasi yung nagpapaaral sa mga kapatid ko. Marami po siya sinasabi na mapapahamak daw ako, na may masama daw po mangyayari sa akin. So sa akin po, tinago ko na po sa sarili ko, na knowing po na kahit mali yun, parang tinago ko na lang po kasi sa sobrang takot ko pong mawalan ako ng trabaho. Kasi inisip ko po yung pamilya ko. So, now that I have heard your side, Miss Marina, right? Hintayin ko muna ang sabihin ni your name na? Miss Pescasio. Okay, Miss Pescasio. Bali, ganun din po yung nangyari sa akin. Isang gabi po kasi, naiwan po ako sa opisina na mag-isa lang po ako noon. Tapos, may narinig po akong tunog na nanggaling sa kung saan. Tapos, nung sinusundan ko na po kung nasaan yun, may umila po sa akin sa CR. Nung maaninag ko po yung mukha niya, nakilala ko po siya. Parehas po rin po nung tao na sinasabi ni Miss Merino. Si Jade rin po yung taong yun. Pero sa kasamaang palad po, hindi po ako nakalaban. Mukhang ang mga sinasabi niyo ay tungkol lahat sa sexual harassment. Kayo lang bang dalawa sa inyong kumpanya ang naapektuhan? Bukod sa kanilang dalawa, ma'am? So pagkakaalam ko kasi minsan yung boss namin, yun nga lang sa ugali ng boss namin ay hindi rin naman nagawa ng kung ano ni Mr. Pintor yung boss po namin. So, alam naman nating lahat ng sexual harassment ay hindi lang delikado sa inyong health. Siyempre, nakakapag-cause din ito ng stressor sa inyong trabaho. Tulad niyan sa nakikita ko, mukhang depressed kayo at naapektuhan na rin ang inyong job performance. So, ang buting gawin dyan ay kailangan nyo rin mag-consult sa mga counselor kasi ako bilang occupational health nurse nyo ay tumatayo rin bilang counselor nyo, pero may mga kailangan talaga kayong makausap na mga psychologist or mga counselor na talagang makakatulong sa inyo. Actually, ang sexual harassment ay, di ba, sa alam naman natin na illegal ito. Meron kayong mga rights na makikita nyo sa, meron nga tayong law dito na tinatawag nilang Title 7 of the Civil Rights Act and many state fair employment practice laws na pwede nyong ibigay or maging
patunay na pwede nyong ilaban dito sa sinasabi nyong si Mr. J. Pero before that, gusto ko lang tanungin na gusto niyo ba na mag-file tayo ng case kay Mr. Pintor na pa-empleyado ninyo? Naman po, naniniwala po ako na karapat dapat lang pong kasuhan siya sa ginawa niya pong kababuyan po sa trabaho ko. Siyempre po, sa akin din po, sa side ko, alam ko pong karapat dapat po, pero ngayon pong nalaman kong, ayun nga po, na meron nga pong na-disgrasyang isang katrabaho ko na sobra pong nasaktan po siya dun sa pangyayari yan. At hanggang ngayon po, naapektuhan po yung buhay niya dahil sa ganung pangyayari. Siguro po karapat dapat lang po masintensyahan to o magawa ng aksyon po itong ganitong pangyayari. So, ayun, sa mga narinig ko sa inyo, siguro kailangan nga natin dalhin ito sa korte para nga mapag-usapan to. Pero before that, gusto ko rin i-assure sa inyo na kailangan din natin gumawa ng mga programa para hindi rin naman kumalat ang nangyaring tulad dito sa kanya. Pero, syempre, kailangan ko rin naman kausapin ang taong sinasabi nyo to be fair enough naman. So, hearing your side, kailangan ko rin namang marinig ang side ni Mr. Pintor. So, sa ngayon, ang mabuting gawin ninyo ay iwasan na lang siya at ipapaalam na lang sa inyong pinaka-boss na ipaghiwalay kayo sa trabaho nang sa gayon ay maiwasan nga ang maulit na engkwentrong tulad ito. So, yun nga, tungkol sa pag-file ng case, kailangan ko na mag-present kayo sa akin ng incident report tungkol sa nangyari para magawa natin ito ng aksyon. Ha? So, Miss Pistacio and Miss Marino. So, yun ang kailangan ko marinig nila sa inyo, ha? Maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, ma'am. Malaki po ang natulong niyo sa amin. Naway maging maayos po kung ganitong pangyayari. Huwag kayo mag-alala. Ipapaabot natin lahat ito. Ma'am, gusto ko lang pong i-assure sa inyo na huwag po sanang makalabas yung mga napag-usapan natin dito dahil maapektuhan po yung dignidad namin bilang mga babae. Huwag kayo mag-alala. Magiging confidential lahat ng ito para naman maprotektahan ang inyong mga karapatan at dignidad. Maraming Salamat sa inyo. Maraming salamat po, ma'am.